Isinasalin ko ito mula sa Ingles tungo sa Filipino sa pag-asang mapadali nito ang pagpoproseso ng issue sa iyong layunin. Kung hindi Filipino ang angkop na wika, ikalulugod kong isalin ito sa anumang wikang kailangan ito. Salamat, kumusta? Nagsusulat ako tungkol sa isang mensahe ng Uber na nagsasabing kailangan kong magsumite ng mga dokumento para sa isang sasakyang ginagamit ko. Dahil iniisip nila na masyado akong mabilis sa bisikleta o sa kotse, hindi ako nakabike, naglalakad ako. Nakatira din ako sa NYC at ginagamit ang subway para sa mga order na nangangailangan ng mas mabilis na paglalakbay. Hindi ako marunong sumakay ng bisikleta at masyadong mapanganib na matuto sa trabaho. Ako ay isang pedestrian sa NYC sa loob ng 25 taon. Alam ko ang mga shortcut, ang magagandang palitan ng tren, ang mga alternatibong ruta. Ito ang pinakaligtas na paraan para sa aking paglalakbay at ito ang aking pangunahing pinagmumulan ng ehersisyo na mahalaga para sa aking paggaling at pangkalahatang kalusugan. Sa matinding lamig ng panahon, ang paggamit ng subway ay nakakatulong na panatilihing mainit ang pagkain at hindi sa malamig na hangin. Habang tinatali at kinakalis ng mga bikers ang kanilang mga bisikleta, nasa transit na ako at hindi ako itigil hanggang sa matapos ang aking shift. Hindi ako lumalampas sa aking mga pisikal na limitasyon at hindi rin ako multi-app. Ang NYC ay ang perpektong lungsod para sa mga taong naghahatid na naglalakad at ang muling pagbibigay prioridad sa kanila sa app para sa mga lungsod tulad ng NYC ay tiyak na magpapagaan sa saturasyon ng mga bisikleta sa kalye. Sinabi ko ito sa Uber na nasa isang survey wala pang isang taon ang nakalipas. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa aking pamamaraan, ikalulugod kong makakuha ng mas detalyado hanggat maaari tungkol dito. Salamat sa iyong oras.